mula sa kanyang kapanganakan, sa panganib ng pagdadala sa kanya sa anak na babae ni Paraon, hanggang siya'y inampon matapos siyang alagaan ng kanyang ina, ah, na kung saan ay binabayaran ni Paraon na siya'y alagaan. Siya'y lumaki sa Ehipto, mga kapatid, si Moses, sa loob ng 40 taon, kung saan natutunan niya ang karunungan at sistema ng mga Ehipsyo. Siya'y nasanay sa yaman. Siya'y nasanay sa kapangyarihan. At siya'y nasanay sa kasikatan, sa popularity. Taglay po ni Moses ang karunungan ng mundo at ang impluensya na makaakit sa mga tao. Pero napansin ko sa kwentong ito, sa Biblia, mga kapatid, ang layunin ng Diyos ay wala doon. Wala doon ang layunin ng Panginoon kay Moses nung siya'y nasa Egypt. Ang kanyang tapang upang ipagtanggol ang kanyang mga kapwa Hebreo ay nagtulak sa kanya upang tumakas mula sa balak ni Paraon na siya'y patayin. Alam niyo yung istorya, di ba? Nababasa po ninyo yan sa Bible. So, nung umalis si Moses doon, tumira siya sa Midian, na kung saan kalaunan ay napangasawa niya si Sipora, anak ng isang Midian priest, ni Jethro. At nagkaroon siya ng unang anak, ng pangalan ay si Gersom. Maaring inaakala po ni Moses, mga kapatid, na yun ang kanyang happily ever after. Kasi galing siya sa Egypt, napunta dun sa Midian, at nagkaasawa, nagkaanak, uy, okay na to. May pamilya na ako. Akala niya happily ever after na yon. Maaring iniisip siguro ni Moses na yun na ang kanyang tahimik at mapayapang buhay, may asawa. So, hindi po nagtatapos ang buhay pag ikaw ay nakapag-asawa. Nanatili siya ng 40 taon sa wilderness. Malayo sa kanya ang marangya at marangyang buhay na bilang prinsipe, na katulad nung sa Ehipto. At sa takbo ng kwento, si Moses ay kontento na at masaya na sa kanyang buhay bilang ama ng kanyang pamilya. Pero ang layunin ng Diyos ay wala doon. Wala doon sa Egypt, wala doon sa wilderness. Hanggang isang araw, God showed up. And God hears the cry of His people Israel. The cry of His people is the weakness of God. May weakness ba ang Diyos, Pastor? Malakas siya? What I see in the Bible is every time that the people of God cry, mga kapatid, maging ang Diyos na nasa langit, bumababa. I don't know whether that can be called a weakness. Hindi ko alam kung pwedeng matawag na weakness yun eh. Pero in every time the people of God cry, especially the faithful people of the Lord, pag yan umiyak sa Diyos at humingi sa Panginoon, ang Diyos, mga kapatid, ay hindi mapakali doon sa kalangitan. He will do something, He will do anything that could help His people because of their faith. And you know, God revealed His purpose, and His purpose is the reason of everything. His purpose exceeded to all our so-called human purpose. Mas higit ang purpose ni Lord sa purpose mo. His purpose is the reason why we are here today and why we are serving the Lord. Why you are now in the church, that's the reason why. Because God is fulfilling His purpose. Nagpakita ang Diyos kay Moises sa pamamagitan na nagliliyab na punong kahoy. At kinausap siya ng Diyos tungkol sa kanyang layunin.
Ngunit alam po natin yung istorya, nag-atubili si Moses. Iniisip na hindi niya kaya at hindi siya karapat-dapat para doon sa gampanin na inutos ng Diyos. Gayunman, giniit ng Diyos na si Moses ang pinili niya para sa tungkuling yon. Ngunit nag-alala pa rin si Moses. Alam mo, parang tayo yan eh. Pinangakuan na nag-aalala pa rin. At kung ano-ano yung sinasabi niya sa kanyang sarili. Iniisip niya yung sasabihin ng ibang tao at yung kanyang sariling kakayanan. Kaya't nagpilit siya na magpadala na lang ang Diyos ng iba. But God's will is sovereign, as I mentioned. God's will is sovereign and we cannot question the will of God. Diyos eh. Paano mo naman questionin yun? His ways are higher than our ways. And His thoughts is different from our thoughts. God will find a way to accomplish His purpose. Kahit ayaw mo o sa gusto mo, willing ka o hindi, gagawin pa rin ng Panginoon ang layunin niya. Everybody say amen. Amen. Alam niya mga kapatid yung saloobin ni Moses. Alam niya yung takot ni Moses. Alam niya yung kahinaan ni Moses. Yung inability ni Moses. Pero hindi yun excuse para ang layunin ng Diyos ay itigil niya. And by this time, we'd like to invite you to please stand. And this word is the continuation of the story. In Exodus chapter 4, verse 13, and up to 17. In the New Living Translation, this is clearly said in Exodus chapter 4, verse 13, up to 17. Verse 13 says, "But Moses again pleaded, 'Lord, please send anyone else.' Then the Lord became angry with Moses. 'All right,' he said. 'What about your brother?' Tanungin mo yung katabi mo, what about your brother? 'Aaron the Levite. I know he speaks well. And look, he is on his way to meet you now. He will be delighted to see you.' Verse 15 says, 'Talk to him and put the words in his mouth. I will be with both of you as you speak, and I will instruct you both in what to do.' Verse 16, 'Aaron will be your spokesman to the people. He will be your mouthpiece, and you will stand in the place of God for him, telling him what to say.' And verse 17, last verse, 'And take your shepherd's staff with you, and use it to perform the miraculous signs I have shown you.'" Before I pray, let me tell you this. Si Moses ay pinili, tinawag at sinanay sa Egypt at sa ilang. Nais ng Diyos na gawin siya naaayon sa kalooban ng Panginoon. Nais ng Diyos na si Moses ang tumupad ng tungkulin. Isakatuparan ang plano ng Diyos. Ngunit tinitingnan po ni Moses ang kanyang kahinaan at sinasabi sa kanyang sarili, "Lord, hindi ko po ito kaya." Ngunit naniniwala ang Diyos na kaya ni Moses. Ano bang mas mahalaga? Ang paniniwala natin sa ating sarili o ang paniniwala ng Diyos sa atin? Naniniwala ako, mga kapatid, na ang Diyos tinawag si Moses dahil alam ng Diyos na kaya ito ni Moses. Nais ng Diyos na wag niyang tingnan ang kanyang sarili para matapos ang gawain. Sa halip, mga kapatid, nais ng Diyos na tumingin si Moses sa paligid. Hallelujah! At isaalang-alang ang kanyang kapatid. Kaya nga sabi ng Diyos, "What about your brother?"
ang kanyang kapatid ay maaaring tumulong na punan ang kanyang kahinaan. At sapat ang kakayanan ng kanyang kapatid upang makatulong na maisakatuparan ang layunin ng Diyos. Brethren, I am here today to tell you that like Moses, we are called by God to perform. We are called by God, hallelujah, to perform His will. And we are not alone. We are not alone, brethren. Gagampanan natin yung inuutos ng Diyos. Pero side by side, I have my brother and I have my sisters. I will continue serve the Lord hand in hand with my brothers and my sisters. Pag nag-umpisa tayong maglingkod sa Diyos at parang wala tayong pakialam sa mga nakapaligid sa atin, you are in the wrong place. Mali ang prinsipyong sinusundan mo. Sapagkat ang gusto ng Diyos, yung kapatid natin, just like Moses, Lord, hindi naman ako professional. Hindi naman ako magaling. Ang sabi ng Diyos, what about your brother? Aaron can speak well. Walang lusot si Moses eh. Lord, stuttered ako eh. Bulol ako. Hindi ako makakapag-usap sa paraon. What about Aaron? What about your brother? He can be your mouthpiece. Wow. Nare-realize ko, mga kapatid, na ang Christianity is not just all about us. Kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos at ang sarili mo lang ang iniisip mo, may kailangan ka pang maintindihan that you are now in that position as a Christian not because of yourself. You are in that position now as a Christian because you have somebody with you. And that's the reason why God is not yet coming. Because your brother and your sisters around you might still be wandering outside. But one day, when they come, the Lord will fulfill His promise. He will come and He will get His church, and the church will be in the will of the Lord in heaven. Clap your hands to the Lord. Now, let me preach you today the word that says, considering your brother. Of course, kasama din yung sister doon. Hala, ayaw ko nang makinig, pang brother lang pala yan. Of course, kasama yung sister doon. Lord Jesus, without you, we can do nothing. Lord, preach to us, Jesus. We want your presence, Lord, to fill this place. In Jesus' name I pray. Amen. Clap your hands to the Lord and say amen. You may be seated. Nakikita po natin dito sa story na ito, mga kapatid, that God is eager to make His purpose happening. Talagang determinado si Lord na gawin ang kanyang kalooban. At may dahilan kung bakit tinawag ng Diyos si Moses. May dahilan kung bakit tinatawag tayo ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. May layunin kung bakit may mga bagay na hindi natin maipaliwanag na nangyayari sa mga buhay natin o kahit sa mga tapat na lingkod ng Panginoon. Totoo po yan. Christian ka na pero hindi mo pa maipaliwanag, bakit ba nangyayari sa akin ang mga bagay na ito? Ang mahalaga ay ang layunin ng Diyos. Now, Pastor, ibig mo sabihin, hindi na natin pansinin yung ating mga dinadanas na hindi magagandang nangyayari sa buhay natin? Well, hindi ko sinabing wag mong pansinin. Ang sinasabi ko ay sa mata ng Diyos, hindi niya pansin ang anumang uri ng balakid para ang kanyang layunin ay hindi matupad. Tutuparin ng Diyos ang kanyang gusto. Tutuparin ng Diyos ang kanyang layunin. Itutuloy niya yung purpose niya. Sumang-ayon ka man o hindi,
pumayag ka man o hindi, magpagamit ka man o hindi, itutuloy ng Diyos ang kanyang layunin. At walang makakapigil sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay sa mundo. That's why He will continue with His purpose. That's why I'm trying to explain it even to myself, mga kapatid. May mga pagkakataon na nahihirapan tayo na intindihin yung mga nangyayari sa ating buhay. Pero ang mahalaga ay ang ano man ang mangyari, ang mahalaga ay ang layunin ng Panginoon. Sapat ang kapangyarihan ng Diyos upang maisakatuparan ang kanyang plano. Uulitin ko, sapat ang kapangyarihan ng Diyos, higit pa nga para maisakatuparan ang purpose niya sa buhay ng tao. Let me be frank to you all. Hindi naman kailangan ni Lord ang tulong natin Saan ka nakakita ng Diyos na nangangailangan ng tulong? Diyos nga Hindi kailangan. Nilikha niya ang universe for 6 days without the help of men. Tapos, magyayabang tayo sa Panginoon. Magaling kaya ako. Pag ako yung ginamit sa church na yan, lalago yan. Excuse me po. Nilikha ni Lord ang lahat, walang tulong. Wala. So sa totoo lang, hindi niya kailangan ng tulong natin. What then is the purpose of my calling, Pastor? What then is the purpose of me being in the church, Pastor? His purpose is to shape you into His image. Matagal kong pinag-isipan. I'm still wondering kung paano ano ang will ni Lord sa akin sa buhay ko as man. Ang dami nating Sunday school na inaatinan, ang dami nating preaching na pinakikinggan. But still parang lahat yun tumatama sa atin. Hindi pa ba tapos si Lord? Yes, exactly. God is not yet finished with us. Bakit hindi pa tayo tapos, Pastor? Because God created man in His image. Can you describe the image of God? Can you completely describe God in your finite vocabulary? You cannot explain God. Hindi mo nga maipaliwanag yung DNA Mauubos niya yung bokabularyo ng tao hanggang masasabi niyang, may Diyos nga. Kasi wala na siyang masabi. Paano nangyari to? Saan ang galing yung mga neutrons, yung mga DNA, yung mga... Hindi maipaliwanag nga ng siyensya Kung ano-ano na lang mga termino ang gagamitin para maintindihan lang ng limited mind ng tao. Ang Diyos is an unlimited God. Unexplainable God. And we are created according to His image. That's why I cannot say, Brother Francis, that your life is ang ganyan, diyan ka lang. Yan ang buhay mo. Hey, you are created according to the image of God. If God is unexplainable, I cannot fully comprehend the will of God in your life. I cannot say, ikaw, ganyan ka na lang, wala ka nang mararating. Hanggang dyan ka na lang. Bakit ko sasabihin yun? Inilikha yan sa wangis ng Diyos. Hindi pa tapos ang Diyos sa Kanya. Kung ikaw ay may nararanasan ngayon na parang mahirap sa buhay mo, huwag mong tuldukan. Huwag mong tuldukan yung mga nangyayari sa buhay mo na para bang wala nang magagawang mangyayaring maganda ang buhay mo. No! God not yet finished, mga kapatid. Hindi pa tapos ang Diyos. May gagawin pa siya. Pagpapalain ka pa niya. Hallelujah! May mga bagay pa na hindi natin maipaliwanag ngayon. Pero hindi yan ang ibig sabihin ng iyong buhay. Ang buhay natin ay na kay Kristo. At si Kristo, mga kapatid, ay Diyos na makapangyarihan.
kung sasabihin, hanggang dito na lang ako. Lord, sabi ni Moses, hindi ko kaya eh. O, sino ba gumawa ng bibig mo? Ikaw. Lord, alam mo na. Tungkod mo, ihagis mo. Ihagis. Naging ahas. Ahas, sino ba naman hindi tatakbo pag may ahas? Medyo sabi, damputin mo. Dadamputin mo ba yon? Pero dinampot ni Moses sa buntot. Kaya pag dadampot kayo ng ahas, wag sa ulo, sa buntot. Naging tungkod ulit. God is not yet finished. Minsan why Christians are backsliding? Why Christians are stop serving the Lord? They stop serving God. They stop worshiping the Lord. Nawawala yung gana sa worship. Umaalis, parang mababaw na, parang routine na lang. Linggo na naman. Bakit nawawala sa kanila yon? Because they believe in the words that comes from this world. But if you believe in the Word of God, how God created you, you are wonderfully and fearfully made by God. Ginawa ba yung kalabaw? Sinabi ba sa Bible na ang kalabaw is wonderfully and fearfully made by God? Di ba hindi? Ikaw lang. Nung habang ginagawa ni Lord ikaw, takot siya. Fearfully made eh. Nakatakot naman itong ginagawa. Ganun ba yun? Hindi po. Napatawa ko lang kayo. Hindi po yun na ibig sabihin nun. Pero tingnan mo si Moses. Hindi niya alam na sineshape pa siya ng Panginoon. Moses lived like 120. He spent 40 years sa Egypt. Ikaw ba naman 40 taon na may kapangyarihan? Matalino, mayaman, popular si Moses. After 40 years, dinala siya sa wilderness. Nandun siya sa wilderness, mga kapatid, nag-aalaga ng mga tupa, nag-asawa, nagkaanak, happily ever after na ako. Pero wala sa parehas na yon ang kalooban ng Diyos. Meron pa palang isang 40 taon na ang kasama niya ay mga pasaway. 40 taon pa na ililid niya yung mga Israelita. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, ito na lang buhay ko, mamamatay na ako sa ganitong kalagayan. No. God is shaping us, just like Moses. Sineshape tayo niya para sa kanya. Sabi ko nga sa inyo kanina, matutupad ang layunin ng Diyos, hindi ang layunin mo. Kaya pag ikaw nahihirapan, nagkasakit ka, halimbawa, nakahiga ka sa karamdaman, mataas lagnat mo, parang medyo alam mo nang parang kukunin ka na ni Lord. Manalangin ka, Lord, tapos na ba yung purpose mo sa akin? Ito na lang ba ako, Lord? Kung Lord, kung hindi pa, Lord, ibangon mo ko sa banig ng karamdaman. Ipaunawa mo sa akin, Lord, yung mga darating pa na pwede kong kaharapin bilang bahagi ng iyong layunin. Lord, kung ito'y layunin mo hanggang dito ako, so be it. Pray to the Lord, honestly. Hindi yung, Lord, dugtugan mo pa buhay ko. Sabi ni Lord, sa kanyang plano, hanggang doon ka na lang. Your plan, your purpose will not exceed to the purpose of God. Diyos yun eh. Hindi pwede mangibabaw yung gusto natin sa gusto ng Panginoon. That's why, the very purpose, look at Moses, mga kapatid, he was born in Egypt and learned the wisdom of Egypt, but his early childhood life was through the guidance of the Hebrew mother. Then he was brought to the wilderness, learning to live like a low-profile man, opposite to the life of being a prince. These are all shaping experience for Moses. Hinuhubog tayo ng Diyos upang matupad ang kanyang layunin. Ano man ang iyong pinagdaraanan, kapatid, maging nasa Ehipto ka man ngayon o nasa ilang, tinutupad lang ng Diyos ang kanyang layunin sa iyong buhay. Tingnan nyo maigi. Sabihin mo sa katabi mo, tingnan mong maigi.
nung si Moses naglalakad at nakakita siya ng burning bush, tiningnan niyang maigi. Tulungan tayo ng kapatid natin. Exodus chapter 3 verse 4. Tingnan niyong maigi. Sa New Living Translation, kung meron man, Exodus chapter 3 verse 4. When the Lord saw Moses coming to take a closer look, God called him. Ayan o. Sa NLT, ewan ko kung yan ay parehas lang, pero and when Jehovah, hindi siguro yan NLT, si Jehovah yan eh. May New Living Translation ba? NIV, meron ka dyan? Yan? Eto, tinan nyo na lang. And when Jehovah, when the Lord, when God saw, nakita niya, that he, that is Moses, turn aside to see. Nagbigay siya ng interest para tingnan. Kaya nga sa New Living Translation it says, when Moses coming to take a closer look, tingnan maigi. Yung nagliliyab ba naman yung punong kahoy nang hindi nasusunog? Hindi ka ba naman mamangha? Di lumapit siya, tiningnan niyang maigi. At nung sinabi ng Biblia na nung siya ay titingin ng maigi, God called unto him. Tinawag siya ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, when you give interest to the Lord, He is more willing and more interested to call you and use you. Kaya tinawag si Moses kasi interesado siya. Kaya yung mga kapatiran na wala, hindi kapatiran siguro, yung mga tao na lang, na walang interest, hindi tinatawag yan. Tayo nasa ministry. Why we are in the ministry? Before you are in the ministry, are you just sitting at the back and tagal naman matapos ni pastor. Gutom na ako. Ganun ba yung trabaho mo dati? O nasa likuran ka na at nagsasabing, tagal naman. Walang pakialam sa gawain, walang pakialam kung nag-worship, walang pakialam kung may Word of God na siniserve, walang pakialam kung mayroong mga conferences o gawain sa gawain ng Panginoon. Are you just like sitting at the back and you don't care? Tapos may ministry ka bigla. That's why we are in the ministry, because we are interested in the work of the Lord. Nung interesado si Moses habang busy si Moses, mga kapatid. He is tending the flock. Hindi biro mag-alaga ng mga tupa. Pero nakakita sa mga kapatid ng kamanghamanghang bagay. Sabi niya, teka lang, iba to ah. Nilapitan niya. I want to check. I want to look closer and closely. Nung nilapitan niya, ang sabi ng Biblia, dahil nakita ng Diyos. Tinitingnan ng Diyos sa atin kung sino ang interesado. Sa gawain, pag nakaupo ka dyan at may nangangaral at interesado ka, uuwi kang dala mo ang pagpapala ni Kristo. Because if God wants to bless you, He wants to see your interest. We cannot exceed to the interest of God. You cannot outgive God. Pag interesado ka, lalo kang mamahalin ni Lord. Everybody say amen. Nung panahon na tayo ay interesado na makilala si Kristo, yun yung panahon na tinawag niya tayo. Mga kapatid, sa akin dati, bago ako ma-convert, dami naman nangangaral sa akin eh. Nag-i-invite dito, invite doon. Sa bahay, pinapasok pa kami kung sino-sino doon. Pero, I am not interested. Oo lang ako ng oo. Nagsimba nga ako, in-invite ako sa simbahan ng Pentecostal, mga kapatid eh. Tawa ako ng tawa. Habang yung nagpupuri yung iba, pinagtatawanan ko. Gumagano'n-ganon siya. Hindi ako nagbibiro, mga kapatid.
Ang tingin ko ay isang malaking joke ang simbahan. That's my personal experience. Personal testimony ko yun. Hindi ako nahihiyang sabihin. Ang tingin ko sa mga tao pag nasa simbahan, parang mga, hindi ako nagbibiro. That's why I'm not called by God. Hindi ako tinawag ng Diyos ng panahon na yun. Bakit? Wala akong interes eh. Pero ito na. Nung ako ay nakaranas ng pinakamatinding palo ng Diyos sa buhay ko, kung palo man ng Diyos ang tawag doon, o pagsubok, natuto akong makinig sa isang tao. Pumasok sa bahay ko, kaibigan ko, nangaral sa akin. Hindi siya pangangaral na may Biblia. Nagsishare lang siya. Lumingon ako sa kanya. When God saw Moses, lumingon ako sa kaibigan ko. Sabi ko, totoo ba yung sinasabi mo? Sabi niya, matagal na akong Kristiyano, kaibigan, sabi niya. Dapat best friend ko yun eh. Matagal na akong Christian, sabi niya. Ito lang ang isang bagay na hindi ko pwedeng ipagsinungaling sa iyo. Sapagkat hindi naman galing sa akin ito. Galing sa Diyos. Magmula yung lingon ko na yun, magmula nun mga kapatid, magturo ka pa. Tinatawag ko yung kaibigan, magturo ka pa, sige mag-share ka pa na mag-share. Gusto kong makinig. Doon ko naalala, magsimula nung magkaroon ako ng interes sa salita ng Diyos. Nagkaroon din ng interes ang Diyos na baguhin ang buhay ko. God is just watching and waiting for your interest. You want to be blessed by God? Alam niyo, mga kapatid, sa Diyos, hindi naman problema ang blessing eh. God is God. In just one snap, kahit wala nga snap, mga kapatid, kaya kang pagpalain ng Lord eh. Karamdaman, sa nga lumika sa'yo, alam niya yan, yung kidney mo. Prune yan sa sakit. Kaya niyang bigyan ka ng bagong kidney. Gusto mo, kidney pa ng baboy, ilagay dyan eh. Kidney ng kalabaw, gusto mo, ilagay dyan. Bahala si Lord dyan. Kaya gawin yun. Hindi problema kay Lord ng blessing. Ang problema, mga kapatid, ay nasa atin. We don't take a closer look. We just pass by and we don't have interest. Alam na natin, mga kapatid, na may kapangyarihan sa salita ng Diyos, pero hindi natin pinapansin. Alam natin may kapangyarihan sa worship, pero hindi natin pinapansin. Pero subukan mong bigyan ng pansin. Subukan mo, mga kapatid, magkaroon ng interes. Subukan mong sumali. Subukan mo, mga kapatid, gawin ang sinasabi ng Diyos at ipakikita sa iyo ng Diyos ang kanyang interes na pagpalain ang buhay mo. Clap your hands to the Lord and say Amen. Ang daming hesitation po ni Moses. Yan ang sad part ng kanyang istorya. Moses' attention was caught up and captured by his weakness. Yun ang problema, mga kapatid, sa atin. Yung demonstration ng kapangyarihan ng Diyos ay na-overrule ng ating perception. Guard your perception. Ingatan nyo yung mga nilalagay nyo sa isip ninyo. Your bad perception about yourself can only be resolved by your own perception. Pwede bang pakibago mo nga, Pastor James, yung isip ko? Sige nga, baguhin mo isip ko. Kahit 1,000,000 ka magsabi dyan, magbago ka. At arawin mo ako. Pag sinabi kong hindi ako magbabago, hindi ako magbabago. Tatanda ka na lang, kakapangaral sa akin, hindi ako magbabago. Because I am the one who can only change my perception. Kaya guard your perception. Ingatan nyo yung ilalagay nyo sa inyong isip. O araw-arawin mo sabihing maganda ka. Kahit wakay ligo, sabihin mo maganda ako, mabango ako. O di, paniniwala mo yan. Maganda ka. Kami hindi mo naniniwala eh. Pero paniniwala mo yan. Sige, paniwalaan mo yan. Walang makapagbabago sa isip mo, kundi sarili mo lang. Nakuha niyo ibig ko sabihin. That's why we go to church. Kaya may iniimbitahan kayo sa simbahan. Kaya tayo nagba-Bible study. Because you don't know behind that, what's the reason?
changing perception. Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos para tulungan tayong mabago yung isip natin. And be ye transformed by the renewing of your mind. Gusto ng Diyos na i-transform ka. Ka-transformer po tayo. Oo. Amen. Ang salita ng Diyos is meant not to inform but to transform. If you are in the church and you just want to listen to the preaching just to inform you, there's no power in information. There is power in the transformation. Ang Word of God, pag yan pinangaral, ang kanyang bagsak, pagdating sa puso mo, ireretokihin niya yan. Pero kung ang bagsak yan dito lang, hindi makakarating dito mga kapatid, walang pagbabago. Punong-puno ka lang ng bersikulo. Punong-puno ka lang ng talino. Pero hindi nagbabago. Bakit ganun? Ang talino naman, hindi naman nagbabago. Kasi ang salita ng Diyos na kanyang kinuha o inangkin ay hindi nag-transform ng buhay niya. You are the only one who can help yourself to be resolved in the sight of God. Ikaw lang ang makakatulong yan. Iniisip mo ba mga kapatid? Kayo ba mga kapatid? Honest question. Iniisip niyo ba na tinawag kayo ng Diyos nang hindi niya nakikita kung anong meron sa inyo? Iniisip mo ba na aksidente lang ang pagiging Christian mo? Ay, aksidente lang kasi makulit yung kaibigan ko, dinadala ako sa church eh. Yung bang pagiging leader nyo ng simbahan, ang iba sa inyo dito ay leader. Ano yan? Nagkataon lang? Coincidence? Iniisip mo ba na baliwala lang itong lahat ng ito? Naging Christian ka one day, na-invite ka sa church, na-feel ka ng Holy Ghost, namumuhay ka ng may kabanalan, lahat ba ng ito, mga kapatid, ay wala lang? Gusto lang ng Diyos na mangyari sa'yo yan? No! Hindi pwedeng gumawa ang Diyos ng isang bagay ng walang dahilan. Magising ka, kapatid. Magising tayo, mga kapatid. Ang mga kaloob at pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang sabi ng Roma chapter 11 verse 29, mga kapatid, may nakita ang Diyos sa atin. Naniniwala ang Diyos sa atin. Kaya huwag tayo magpapadaig sa kahinaan. Tumingin tayo kay Jesus na nagbibigay ng kapangyarihan. Okay, when you are in any situation that you will say, oh, hindi ko kaya ito. Look up. Kaya sinabi ng, ang tapang ni Moses, oh, pastor, sabihin niya ba naman sa Lord na, Lord, iba na lang. Si Brother Billy na lang. Huwag ako. Si Ivy na lang, huwag ako. Mag-ingat kayo, kakaturo, baka manuno kayo mga kapatid. May nuno. May nuno ko pala. Si Pastor Nuno. Si Pastor Nuno. Pastor Nanuno pa. Dalawa kapangyarihan. Sorry, Pastor. Kung nanonood ka man. That's why don't question your identity before God. God is shaping you. Kung may tumayo sa likuran ng pulpito at sabihin, hindi mo nakatapos yan eh. Hey, baka tahiin ng Diyos ang bibig nyo. Ingat kayo. It is not man who put people here in front. It is not man, it is God. Kung sino mang tao ang tumatayo sa likod ng pulpito, mga kapatid, at nangangaral, nagtuturo ng salita ng Panginoon, it is God who appointed them. Never question that. Never question that. Because God is shaping even our mind. Nagtanong nga si Moses, sino ba ako para humarap kay Paraon? This is a question of identity. Sino ba ako? Nakikinig kasi si Moses sa mga sinasabi ng tao tungkol sa kanya. He listens to what the circumstances say about him. He told himself about his negative experience in the past life. His mistakes against Pharaoh.
his murderer identity, his low profile life. Who am I to appear to Pharaoh? I am not professional. Nung unang panahon, hindi ka pwedeng humarap doon sa mga hari na yon na ikaw ay hindi professional. Pag ang hari hindi natuwa sa'yo, patay ka. Pag ipag-utos, putulan ng ulo, putol ulo mo doon. Kinakakatakot humarap. Si Moses nakaramdam ng takot. Who am I to appear before Pharaoh? Sino ako para humarap sa kanya? I am not professional. Mga kapatid, sasabihin ko sa inyo ngayong araw na ito, hallelujah, I am not discrediting professionality, mga kapatid, but I am here to tell you that ministry, that Christianity is not about professionalism. It is about, hallelujah, of the will of God, hallelujah, because the church was born in the supernatural, not professionalism. The church was born through supernatural experience. Hindi naghahanap ang Diyos ng profesional. Hindi naghahanap ang Diyos, mga kapatid, ng marunong. Ang hinahanap ng Diyos ay yung kayang tanggapin ang supernatural at naniniwala sa matinding pagkilos ng Diyos at ang kanyang kalooban sa buhay ng tao. Now tell me, who among the disciples of Jesus contradicted to the Lord? Wala. Ginawa ng Diyos ang church is not by according to the power of men. Sinabi ba ng Diyos, maghintay kayo doon sa upper room? Kasi bababa ang mga profesional. Para puspusin kayo ng Espiritu Santo. Ganun ba ginawa? No? Ang sabi ng Lord, maghintay kayo sa upper room. And then suddenly, there came a rushing mighty wind, and it filled the house. Anong pumuno sa bahay? Anong pumuno sa church? It's a wind. It's a spirit. Hindi espiritu ng kayabangan ang dumating doon. Espiritu ng Diyos. Walang pakialam ang espiritu ng Diyos kung nakapag-aral ka o hindi. Walang pakialam ang espiritu ng Panginoon kung mayaman ka o mahirap. Kung bata ka o matanda. Pag dumating ang Espiritu Santo, mga kapatid, hindi nag-iisip ang espiritu kung ano ang iyong dating kabuhay, dating kasalanan. He don't even mind who you are. What His purpose is to tell you that God is with you. The purpose of God, the purpose of the Holy Ghost, hallelujah, to infill you is to tell you that you are forgiven by all your sins. Hallelujah, pinatawad tayo ng Diyos, na ang Diyos, hallelujah, gustong makipagniig, na ang Diyos sinasabi niya, wala siyang pakialam sa kahinaan mo, wala siyang pakialam kung nag-aral ka o hindi, wala siyang pakialam, mga kapatid, kung anong dati mong buhay. Ang pakialam ng Diyos, mga kapatid, ikaw ay iligtas, ikaw ay patawarin, ikaw ay pagpalain. I'm not discrediting professionalism. But I'm trying to say, mga kapatid, do not put requirement that is not the requirement of God. Ay, hindi ka pwedeng maging Christian kasi bastos ka eh. Niligtas din ng Diyos sa mga bastos. Hello? May kapatawaran din sa bastos. Bastos nga sila eh. Pero pinatawad sila ng Diyos. Yung ang dalawang magnanakaw sa tabi niya, pinatawad niya eh. Amen. Sa akin nakakita, mga kapatid, professional. You can be a professional but not spiritual. You can be eloquent but not anointed. Daming magaling magsalita pero wala nang. Parang teacher ko lang dati sa math. Kung ano na sinasabi, di ko pinapakinggan. Kaya ayun, hindi ko alam yung matematika. Kaya magtanong na kayong lahat, wag lang math. Hindi ako nakinig sa teacher ko eh. Kasi walang dating sa buhay ko eh.
Pero mayroong isang pastor na hindi nakapag-aral, nangangaral ng salita ng Panginoon. Habang nakikinig ka, umiiyak ka. Nararamdaman mo yung kilos ng Panginoon. Mayroong kumakausap sa puso mo, sa loob-loob mo. At nung magtawag ang pastor ng altar calling, lumapit yung taong yung humingi ng tawad sa Panginoon. Grade 3 lang yun. Hindi yun professional. Pero ginagamit ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Diyos hindi alintana yung requirement ng tao. Saan nakakita ng professional devotion? Sige nga, mag-devotion tayo ng professional. Ha? Professional devotion. Ito maganda, professional worship. Sige, turuan niyo ako na paano mag-professional worship. Paano ba yung ganyan? Lord. Harap kang gano'n. Harap pusa. Ganun ba ang professional worship? But when you feel the Spirit of God, your mind is telling you, jump. Parang mayroon ka alam mo namang sa bahay, di ka nga nag-jumping rope eh. Alam ko naman yun eh. Kain ka na ng kain eh. Pero dito, bakit? Because there is a force. May force na jump. It is the Spirit of God. Tinatanggal yung professionalism mo. Tinatanggal yung pagkatimid mo. Sige. Yung professional prayer, paano yun? Paano ba yun? Mag-professional prayer tayo. Professional prayer meeting. Paano yun? Paano yun? Wala, hindi mo alam, di ba kung paano? Pero pag kayo nag-pray, pag nahihipo kayo ng Panginoon, bigla na lang mayroong, wala dyan, babagal. Ano ba yan? Kaya mga professional, ano ba yan? Sinasaniban. Tawagin yung pare. Kung yung ibig ko sabihin? There is no such personal prayer. When Jesus Christ prayed, hallelujah. Read the Bible. He is crying with a loud cry. Amen. Ang ingay-ingay yung mga Pentecostal. Nakakabulahaw kayo. Hindi kayo katulad ng iba, professional. Si Kristo nga nanalangin ang ingay eh. Read the book of Hebrews. He cried aloud. Boys, we are loud crying. Sumisigaw siya. Nung sa Garden of Gethsemane, mga kapatid, anong klaseng prayer yun? Is it a professional prayer? Tahimik lang, ganon. May nagiging professional nga. Professional maghanap ng tulog. No. Jesus said, the Bible says, that his sweat is like the drops of blood. Ganun kalapot yung kanyang, isabihin, pinagpapawisan siya ng husto. Ito na lang magandang tanong. Yung professional speaking in tongues, paano ba? Paano ba yun? Paano ba? Is there any professional speaking in tongues? Wala. Ano, ba't pastor? Because God is removing all these man-made requirements. Pag kumilos siya sa buhay mo, hindi niya alintana kung nakapag-aral ka o hindi. Papasok sa sayo at gagawin niya ang layunin niya sa buhay mo. Kaya hayaan mo lang siya, mga kapatid, maging sensitibo ka lang sa pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Makikita mo isang araw, magbabago ang buhay mo. Kurasya ka na mamamahay na. Oh, Jesus. Kaya tayo na nandito, kayo makapagpapatunay ano bang pagbabagong dulot ng simbahan sa buhay natin. Ang laki ng pagbabago. Maging pananaw natin sa buhay. Maging pananaw natin sa Diyos. Maging sa pagsisimba. Kaya ang tanong ko pa mayroon bang professional na cross? You know,
yung mga tao doon sa Golgotha noong unang panahon, Pastor James, mga professional yon. Kaya kanilang patayin ng unti-unti. Killing you softly. Kanta yun, di ba? Killing me softly. With his... Alam mo. Kaya kanilang patayin ng very professional. Kaya nilang mag-iwan sa'yo ng konting-konting buhay na lang. That's what happened to Jesus. These people in Golgotha are so professional to leave a very small portion of life to Jesus. Pero there is no such person that was crucified as professional. You can be professional in crucifying people, but when you are crucified, you are not professional. Kaya may professionalism sa gumagawa, pero pag ikaw yung ginagawan, hindi ka magiging professional. Look at Jesus. Nung siya ba ay pinako, nakakurbata. Professional eh. Professional crucifixion. There is no such professional crucifixion. They rip. Tinanggal nila, pinunit nila yung damit ng Panginoon. Because the cross is not respecter of person. Crucifixion does not respect person. He doesn't mind whether you are professional or not. He don't mind whether you are eloquent or not. His intention is to humiliate you. Ipahiya ka, to inflict pain on you, to make you suffer, to bring you to shame, to make you cry, to make you miserable. Lahat ng yan ang layunin ng cross. Ipahiya ka, bigyan ka ng karamdaman, bigyan ka ng sakit, bigyan ka ng kahihiyan. Pero si Kristo, mga kapatid, hinarap niya lahat, pinakita niya lahat na kaya niyang mamatay, na hindi profesional. Kaya niyang ipakita sa lahat na kahit hinubaran siya, kahit nilatigo siya, kahit sinuntok siya, kahit inalipusta siya, nakikita mo, mga kapatid, sapagkat ang Diyos nais siyang masabi sa lahat na siya'y namatay, hindi lamang sa mga profesional. He died for all. He died for all. Ang kamatayan ni Jesus ay nagbigay pansin sa lahat upang hindi natin aksayahin ang oras sa pagtitig sa ating mga sarili. Don't look to yourself when you are down. Pag ikaw ay mahina, huwag mong tingnan ang sarili mo. Tingnan mo si Jesus. Kahit na siya'y pagod na, hirap na, mga kapatid, He didn't stop. The song that we have sung, mga kapatid, a while ago, hallelujah, He didn't stop. He's not stop working. Mapansin mo man o hindi mo man mapansin, maramdaman mo man o hindi mo maramdaman, He is not stop working. He does not stop working, mga kapatid. Magpapatuloy ang Panginoon. Kahit anong mangyari, magpapatuloy. Ganon din ang ating gawin, mga kapatid. Ano man ang ating danasin, hindi tayo titigil sa paglilingkod sa ating Diyos. Hallelujah, sapagkat ginawa ng Diyos ang lahat. Gagawin din natin, mga kapatid, sa Panginoon. Hindi tayo titigil sa pagsamba. In the good times and in the bad times, we will continue to praise His holy name. Hallelujah. And Moses was afraid. Now, before I end, let me tell you this. Before I end, Moses was so afraid. He was so troubled. He was so occupied with weaknesses. But God is a purpose-oriented God. It will happen what He meant to happen. And God is ready to help Moses. When He called you,
He will sustain you. And when He commissions you, He will position you. Pag mayroong gustong gawin ng Diyos sa buhay mo, kahit sandamakmak na demonyo pa dyan ang humadlang sa iyo, hindi mananaig yan. God said to Moses, Moses, are you thinking of your weaknesses? Are you thinking of your inability? Look to your brother. What about your brother? He can help you. He can fill those gaps. If you cannot pray, He can pray for you. If you are suffering, somebody could cry with you. Hallelujah. If you don't know how to speak, Moses, Aaron can speak for you. Basta huwag ka lang mawala doon sa layunin ng Diyos. Tinutulungan ka niya. What about your brother? Don't look at yourself, Moses. Look around you. You have brothers and sisters praying for you, helping you. They are there to help you. They are raised up, to set you up, to build you up. Moses, look around you. God can fix everything. Lord, hindi ako professional. Don't worry. Me, myself, is not also a professional. I died on the cross. I died suffering. They take out my clothes. They scourge me. They humiliate me. Why you are thinking about yourself? Why you are keep looking at your weaknesses? Look at me. They throw all the weaknesses to me. I am here to tell you, brethren, don't waste your time looking at yourself. Look on God. Look around you. These people in the church are here to help you. Your pastor is here to help you. Your leaders are here to help you. Hindi ko kaya ito, pastor, nai-stress na ako . Then, tell your brother. Tell your sisters. Tell them. Because they are ordained to help you. Church, the church is not a standalone church. The church is not ruled by the pastor himself. The church is church because of the brothers and sisters. The church is set up as one group. Hindi hiwa-hiwalay. Hindi ko alam kung paano yung tingnan ng pagiging Kristiyano. Ngunit ipinapakita sa atin ng Diyos na ang Kristyanismo ay hindi lamang tungkol sa iyong sarili, kundi ang Kristyanismo ay tungkol sa pagkilala mo sa iyong kapatid na itinalaga ng Diyos upang tulungan ka sa buhay Kristiyano. Ang Kristyanismo ay hindi tungkol sa ating sarili. Hindi ito tungkol sa ating posisyon. Hindi ito tungkol sa ating mga gampanin. Ito'y tungkol sa ating kapatid. Ulitin ko, ang Kristyanismo hindi ito tungkol sa atin. Ang Kristyanismo ay tungkol ito sa ating kapatid. I will walk according to the precepts of God, not just to glorify my God, but to give a good example to my brothers and to my sisters. I will pray. I will be devoted to the Lord. I will be committed to Him. I will praise and worship the Lord, not because you want just to glorify God, but you want those people around you to see the good example of being a Christian.
ang isang tunay na Kristiyano, kilala ang kanyang kapatid. At ang isang tunay na Kristiyano, alam niya na siya may limitation. At ang alam niya na ang kapatid niya ay makakatulong sa kanya. Mga kapatid, isang bagay na natutunan ko tungkol sa pamumuhay ng isang Kristiyano ay ang halimbawa ni Jesus. Ang pagbibigay ng bahagi. Uulitin ko, ang pagbibigay ng bahagi sa iyong kapatid. When Jesus one day teach His disciples, listen to me, this is a good one. He came to that room and He seek for a towel. He get the water and He kneeled down to Peter. Then Peter was so astonished, mga kapatid. Lord, huhugasan mo ba ang paa ko? Huwag mong hugasan ang paa ko, Panginoon. Ikaw ang master namin eh. Ang sabi ni Jesus, kung hindi ko huhugasan ng iyong paa, hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. I am here, Peter, not to make myself slave for you. I am here, Peter, to tell you that me, as your God, I want you to have a portion of me. And that's only will happen if I will bow and serve you as my brother. Pag pinaglingkuran kita, Pedro, pag pinaglingkuran kita, Lucas, pag pinaglingkuran kita, Mateo, nagkakaroon kayo ng bahagi sa akin. Yan ang tunay na Kristyanismo, mga kapatid. Paglingkuran mo ang iyong kapwa, magkaroon sila ng bahagi sa iyo. Hallelujah, bahagi ng iyong buhay, Kristiyano. Kaya kayo, mga kapatid, tayong lahat ngayong araw na ito, are we willing to give a portion of ours to our brothers and sisters? Let's all stand in the presence of the Lord. Are you willing, brethren? Kaya mo bang hugasan ang paa ng iyong mga kapatid?